Eto po talaga yung pinaka-inaabangan ko na laban dito po sa Grand Chess 2 Superbet Classic Romania 2024 eh. Magkalaban sa round number 5, Grandmaster Wesley So at Grandmaster Pragnananda. Marami kasi nagsasabi laos na daw si Wesley. Etong Prag talagang umuusbong, magaling talaga. Ano na ang resulta pag naglaban sila? Eto po, tingnan nyo. Puti po dito si Wesley. Ang tinira ni Wesley, D4. Talagang pabago-bago ng tira si Wesley. May D4, may E4, may Knight F3. Pero pagkatira po ng Knight F6 niyan, nag-C4. Pwede maging King's Indian, Nimso, Catalan, Grunfeld. Tingnan natin Ang ginawa po ni Prague, G6, ito po ay papunta na sa King's Indian defense. At ang normal dyan, magna-knight ka dun sa may C3. Pero si Pragnananda, si Wesley So pala, tumira po ng G3 lang. Hanep. Kunat, no? Anyway, pagka G3, Bishop G7 develop, Bishop G2 develop, and then nag-castling na, tumira po ng Knight C3 na sinagot lang ng D6. Ayan, typical po na setup yan ng King's Indian sa black. Ngayon, according sa chess.com, ang tawag daw po ng opening na ito ay English Opening Anglo-Indian Queen's Knight Variation. So basically, na-transpose na po yan sa pinaka-English kasi pinancheto po ni Wesley yung kanyang bishop eh. Anyway, pagkatira po niyan, nag-Knight F3, nag-A4 naman or A5, ito pong si Pragnananda na napakabilis tumira. Ibig sabihin, preparado pa rin. O alam niya pa yung ginagawa niya. Anyway, ganun din naman si Wesley na kung saan nag-castling lang. Pagka-castling Pragnananda, Bishop F5, halatadong preparado pa rin. Kasi yung oras niya, 2 hours mahigit eh. Nagsimula po yan sa 2 hours. Ngayon, 2 hours and almost 2 minutes. Ganun, no? Haba, di ba? Anyway, dito po, ang linya talaga, Knight H4, na ginawa naman ni Wesley. Para saan po yung Knight H4? Inaatake po yung bishop, mapipilitan niyan tumakbo. Tumakbo po yan sa C8. Bumalik. Ngayon, maraming beses, ang tinira ng white, Knight F3, na kung saan bumalik na naman yung bishop, nauwi sa tabla. Nauwi sa tabla. Gagawin ba yun ni Wesley? Tingnan niyo yung oras na. Nag-iisip na siya dito, 1 hour and 50. Nag-B3 lang eh. Ibig sabihin, Wesley So is looking for a fight. Hindi po niya itatabla yung laban. At pagkatira po ng B3, yan po kasi ay nobility na. Ang tinira po ni Pragnananda, first time nagamit sa laro yung B3 Ang tinira po ni Pragnananda, Knight BD7. So napaisip si Prag doon eh. Sabi niya, iba na to Tagal nag-isip ni Prag. Gumamit po siya ng halos 15 minuto. Actually, 15 minutes mahigit pa. Anyway, pagka-develop po ng Knight, nag-Bishop A3 si Wesley, na ako po talaga nasupresa sa tirada na yan eh. To be honest, no? Kasi ang iniisip ko most likely dito, kaya mag-develop ka na queen, mag-develop ka na torre, kumontrol ka sa gitna. Pero yung bishop nilagay dito, tinututukan yung pawn. Solid na solid ang depensa niyan. Bakit po? Para saan yan? Kasi sa ganito pong setup po ng King's Indian, may dalawang klase po ng break ang black. Isa po ay E5, isa po ay C5. So kahit papano pag nag-E5 ka, pwedeng kainin, hindi maka-pawn takes. Ganon din ang C5. No? Pag nag-C5 ka, kinapture, may pressure po agad na binibigay dito. Hindi naman basta-basta ma-solid depensahan yung C5 na yan dahil meron pong mapipindon o ma-open na torre. Kaya ang ginawa po dito ni Pragnananda, hindi nag-C5, nag-E5 pa rin. Anong meron dyan? Yun na nga, pagka pawn takes, hindi po yan mabawi ng pawn dahil may toring babagsak doon. Dahil sa Bishop A3, nag-knight takes. And after knight takes, Queen C2 lang si Wesley na medyo matagal tumira, pero yan po ay number 1 engine move. According po sa evaluation ng engine, slightly better daw po si Grandmaster Wesley So. So dito po ang ginawa ni Prag, nag-knight C6. Para saan? Intending to go knight B4 or if knight D4 na sinagot ni Wesley ng rook AD1. Ayun. According po sa engine, ang best move daw po is Bishop B. Bumalik na daw. Dito na po maglaro kasi hindi naman nag-pawn takes na eh.
Anyway, ang tinira dito ni Prague na bishop lang po sa D7. Bakit niya po ginawa yan? Bukod po sa development yan ng bishop, pinaprevent niya po yung idea ng C5 ng white. Yun po kasi talaga gustong gawin ni Wesley. So, pinevent niya yon kasi hindi na po nakadiscover attack sa arena yung tore. Pagka bishop D7, Wesley so ang tagal nag-isip at ang tinira niya po, simpleng-simple, H3 lang. Na kung saan hindi masyado nagustuhan ng engine. Okay pa rin, slightly better pa rin, pero ibabalik ko lang po, for some reason, ang gustong gawin ng engine, tumira na daw po ng Queen C1 si Wesley. Tapos rook po dito, baka mamaya gustong gumanire. Ayan, aatake po ng pawn sa sentro. Kaso, tingnan nyo yung tira, H3 nga ang pinawalan. Bakit po ginawa ni Wesley so yan? Pag tao po ang mag-a-analyze dito, bago ka kasi makatulak na makatulak, kailangan i-prevent mo po yung knight jump dito dahil may talon doon, may ganyan, may bishop na mabubuksan sa d4. Kailangan mo i-prevent yan. Typical po ang h3, king h2, e4, f4 na idea. Yun ang plano ni Wesley. So, tirang tao lang. Ang ginawa naman po ni Pragnananda, nag-rook e8 and then Wesley so, akala ko mag-i-e4 na dito eh. Napakakunat, nag-king h2 pa. At pagka king h2, hindi pa nag-e4, nakapag knight b4 si Prague na inaatake yung reyna, tumakbo sa dito at ito ang naging problema ng king h2. May bishop c6 na kung saan hindi mapawalan yung idea na e4. At dahil doon, close to equal na naman ang posisyon. At ang matindi dyan, lamang ng 8 minuto halos, ito pong si Pragnananda sa oras. Tingnan nyo, 57 versus 40. Anyway, tumira po ng bishop b2 si Wesley. Number 1 engine move yan. Wala nang ginagawa yan dito. Hindi niya naman pwedeng itiksa. Masisira po ang structure niya. May kain doon. And then, ito naman po si Pragnananda, knight a6 yung pinawalan. Number 1 engine move din. Lilipat dito para may gamit talagang control niya po yung e4. Tumira naman si Wesley ng knight d5 na. Pinapalit yung kabayo na hindi kinapture. Kasi pag tinakes po yan, magkakaroon pa ng weakness sa c5. So, ang ginawa po niya, nag-knight c5 pa rin. Pagka knight c5, nag-queen lang sa c2 na kung saan number 1 engine move. I think it will allow e4 pag nagustuhan na, kaya nagmadali, kinapture po agad. Ito pong d5, binawi ng pawn, and then bishop d7 na kung saan inaatake yung pawn sa may e2. Ayan, may pressure po na binibigay yan eh. Kaya dinipensahan po yan ng rook f to e1 na kung saan din hindi masyadong nagustuhan ng engine kasi may napakalalim na palang tira ang engine dito. Ibalik natin. Dito daw po kasi lamang ang puti kung ito ang ititira niya. Pakita ko bishop takes. Pagka bishop takes, king takes, and then magro-rook e1. Yan ang tira. Ibalik ko lang. Balik ko lang Coach, anong pinagkaiba niyan sa rook e1 muna bago kainin yung bishop? Ito ang pinagkaiba. Magkakaroon po ng bishop takes b2. So what, queen takes b2? Di ba mas maganda pa yun? Hindi makapunta dun, no? Tapos pwede lumagay dyan yung reyna later kung gagalaw ito. Di ba mas maganda pa yun? Hindi po. Alam niya kung bakit? Ibabalik ko ulit. Pasensya na, pabalik-balik tayo. Ayan, okay? So, ang tamang tira daw po ay bishop takes g7. By the way, kung sakaling kainin ito, threat yan, pwede mag-queen c3, hindi na makain yun. Kaya hindi pwede yun Ngayon, babawiin din yan, king takes g7. Ano ang malaking pinagkaiba? Ito po, pagka rook e1 dyan, alright, ganun din naman pala, rook e1, ano pinagkaiba niyan? Kahit ano po ang itira ng black, wag lang f5 Let's say, mag-rook ka dito. Ayan. Sasagutin po yan ng e4. Anong pinakaiba niyan? Pag ang queen po nandito, may knight d3. Pero kung ang queen nasa c2,
makakapag E4 ka very early in the game, walang knight D3 dahil nakabantay yung reyna. At ano ba ang threat ng E4? Tumataginting po na E5. Grabe po yung threat na niya, no? Hindi lang yun, pwede mag-F po. Tapos talagang, naku po, kuwang-kuwa yung sentro. Yun ang mangyayari. Yun po ang pinakaiba. Ibalik natin, no? Kaso nga, sinimplihan ni Wesley, tingin ko mahabol sa time kasi lamang si Plug eh. So, nag-rook FE1, medyo mabilis tinira po eh. Halos di pinag-isipan. Nag-bishop takes bishop, queen takes po. And eto po kasi parang normal lang naman, di ba? Ang ganda pa nga, may control yung queen sa long diagonal. Kaso, hindi po siya makapag-E4. At ang masakit pa dito, may A4 ang black. Anong pinagkaiba niyan? Kung nandito. Kung nandito po ang reyna, pag nag-A4 ka, may B4 hitting the knight. Eh ano ngayon, kung nandito, pwede ka pa rin naman mag-B4. Pag nag-B4 ka, may A3 sundot sa reyna. Kung nandito yung reyna, walang A3 panundot yan eh. Oh, hindi ka nga makabalik eh, kasi gaganituin ko. Oh. 'Di ba? Yun ang naging problema niyan. Sayang, no? Simpleng bagay yun, pero grabe yung engine, no? Grabe mag-analyze talaga yung engine. Nakita pa yun. Anyway, ang tinira po ni Wesley dito pagka E4, engine move pa rin, knight F3, pero medyo close to equal na talaga. Kinain po yung B3, binawi po yun ng pawn, and then nag-knight E4, hitting the pawn on F2 na tinirahan lang ni Wesley ng E3 para po mabuksan, madipensahan. Pagka E3, Bishop D7, umatras na agad. Wala na po kasing ginagawa yun dyan. So, lilipat yan dito, pwede yan dito. May pressure din po doon, pwedeng gumanon. I'm not sure kung saan siya pupuntang maganda, pero basically, lilipat talaga ng pwesto para sa mas magandang posisyon. Anyway, tumira po yan ng Queen C2, attacking the knight na sinagot ng C5. At napakaganda po ng C5. Kasi, balik ko lang, ito po ay talagang weakness. Natututukan ng husto yan. Ngayon, yung C5, napakaganda na itira mo na. Kasi, kapag hindi pinansin yan, tutulakan mo ng gano'n. Ngayon, pag in-end-pass and capture, which is I think force, no? Kasi kung hindi lalakas po yung B5 eh. Ikaw lang may weakness. So kailangan mo empass and capture para kahit papaano weak ito. Persado yan, pawn takes, ayan. So yan po ang nangyari. Kahit papaano at least may pressure dito na ibinibigay si Wesley sa mga pawn. So ang tinira po dito, nag-knight D4 si Wesley, hinihit po ito pong pawn na kung saan hinihit din yung kabayo. No? At pagka knight D4, sinagot po yan ni Pragnananda ng number 1 engine move, Queen E7 lang. Magtataka ka ng konti, coach. Teka lang, coach. Binigay po ah. So, ang Queen E7 to defend. Eh, bakit binigay? Kasi pag tinakes mo yan, kakapturein lang, takes dito, may capture po dito. O, pag bumawi ka, let's say, capture tayo dito. Nakabawi naman, di ba? May rook A2, medyo one pawn up ka nga, pero alanganin. Yan ang mangyayari. So, ibalik natin, Wesley, hindi niya po ginawa yun. Nag-F3 muna para tumakbo yung knight. Ngayon, pag lumipat yan dito, kain na talaga eh. Wala na kasing capture sa F2. Kaya napilitan po yan, knight C5. After knight C5, akala ko ang threat ni Wesley B4. Kaso pagka B4, dito lang pala pupunta yan. And the same thing, pag kinapture mo yan, kalit-kalit, palit-palit, and then makakain po yung B4 din eh. So, ang ginawa ni Wesley, in-E4 na lang. Ayan, nag-play solid. Pagka E4, nag-rook lang po sa B8. Ito pong si Pragnananda. At ito po ang medyo exciting na ang laban. Kasi below 10 minutes lang si Prag, 12 minutes si Wesley. Pagka rook B8, nag-F4, agresibo sa gitna si Wesley. Tumira po ng rook B4, tapos nag-rook E3 lang si Wesley. So, ang rook B4 po, preparasyon po yan sa rook B8 na tinira. Para pressure B3. Ito naman, para pandepensa doon. Ngayon, si Wesley, medyo agresibo na dito, nag-E5 na. Pag kinapture mo yan, mukhang lalamang. Diba? May kain pa doon. Kaya, at baka bumagsak to. Something like that, na sinagot po yan ng D5. Pagka D5, nag-rook lang po sa C3. Inaatake yung kabayo, persado tumalon. Persado tumalon, tumalon po yan sa E6. At pagkatalon sa E6, eto na, sabi ko, teka lang ha. Panic time ito, equal ang evaluation ng engine, pero si Wesley may knight takes C6, bishop takes C6, rook takes C6, syempre kakainin po yung pawn, pero may check. Tapos pagka-capture, capture lang din, king move, at yung pawn po sa D5
ay delikado, babagsak, magwa 1 pawn up si Wesley. Di ba? Magwa 1 pawn up. At yun na nga po ang nangyari dito. Pero sasakit ang puso nyo. Kasi tingnan nyo, kinapture yan ng Torre. Tingnan nyo yung bar. Nangitim. Question mark na matindi. Napanik si Wesley, blunder siya. Ang tanong, bakit blunder yan? Mahirap makita yung tira. Pero meron palang Queen A7 na hindi nakita ni Pragnananda. Pagka Queen A7, completely winning la. Nabubulol pa ako. Completely winning na. Bakit po? Ang simple ng threat niyan, Queen E3, Queen F2. At hindi mo madepensa ng sabayan dahil tina-target niyan yung G3. Walang depensa. Walang depensa. Wala ka nang magagawa. Pag pumunta ka Queen C2, Queen E3. O, hindi mo ito madepensahan. Pag pumunta ka naman dito to prevent Queen E3, Queen F2. At talagang isay. Talo agad. Hanip yung tiran to, no? Tira lang sa Gedli. Ang tinira kasi ni Pragnananda, typical na tira pag ganito pong position is Queen B4. Similar idea to go Queen E1 to put pressure. Yan ang kanyang plano. Kaso mali. Kasi, yan, may depensa pa. May Queen C1 eh. O, di ba? May Queen C1 eh. O, pagka Queen C1, di siya makapuntang Queen F2 ngayon. So, ang ginawa niya, nag-Rook B2 na lang na sinagot ng Rook D3. Para sa niyan? Kasi ang idea po nito is pwedeng gumanito eh. Tapos gaganon, no? Pre-pressuring ka ng gusto, di ba? Kaya po nag-Rook D3 si Wesley para pagkatira po ng Rook E2 niya, may Rook E3 palit. Ang problema nga lang dyan, okay, 1 po na po si Wesley. Pag napalit yung Torre, baka may chance manalo. Ang problema po dyan, may Knight takes F4 na sacrifice. Brilliant move. Bakit po? Pag kinapture mo yan, talo ka kaagad, bagsak Torre po eh. Hindi mo maiharang ha, kasi bagsak Reyna. Alright? Kaya pagka Knight takes F4, persado lahat. Capture rin yung Torre, binawi po yan, and then nag-Queen F1, hitting the Knight, at pag tumakbo yung Knight, may check at takbo na naman, check ulit at napilitan pong tumabla na. Dahil wala na, nabawi na yung pawn. By the way, kung gusto nyo pong pilitin ito, na pag chinek ka dyan, haharangan mo, talo ka pa. Pag naman po ikaw ay umangat, okay, angat po siya dito, check na naman, umangat po dito, wala din kabuluhan kasi kahit Queen dito or Queen F4, magre-repeat lang po ng tira. Ayan po ang mangyayari. Kaya yung game nila, nauwi din sa tabla eventually. Grabe naman yung laban na yun. Na-excite ako nung nag-1 pawn up na time pressure eh. Kahit kasi equal yon. Pag 1 pawn up time pressure, anybody's game pa rin yun. Kasi ang daming imbalance. Ang daming imbalance. At napagalitan pa nga ako ng viewers na isa. Ako daw may kasalanan kasi ang aga ko daw na-excite. Hanip na yan. Nanonood lang ako eh. Hindi naman ako tumitira. Anyway, grabe yung laban nila. Ano po ang standing after round number 5? Eto po oh. Wala po nagkatalunan. Lahat po ng game na uwi sa tabla sa round number 5. Kaya leading pa din si Pabi with 3.5. Sumusunod si Pragda, Gukesh, and the rest 2.5. Except kay Noderbek na 4 na tabla, 1 talo. Si Anish Gila naman 4 na tabla, 1 talo din. At si Bogdan Deag na 3 tabla, 1 talo. So yan po ang final standing. Rest day po ata mamaya. At pagkatapos po ng rest day, ang makakalaban ni Wesley, walang iba kundi si Ali Reza. Eto, parang masasabi natin grudge match pa yan. Nalaglag kasi si Wesley sa candidates dahil kay Ali Reza na gumawa ng mga torneo na kung saan sinadya. Kumbaga, nag-farming po siya sa mabababa rating para po mag-qualify sa candidates. Anyway, abangan po natin yung laban na yun. Maraming salamat po sa supporting nyo. Bulito po nyo Coach Pinamaster, Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless mga kabiyahe. Thank you. Don't forget to like and share, follow, and subscribe. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.